So mga ropa, pumunta ako ng Bulacan. Una kong nilapitan si Christian Natividad, si Bossing. Napabitaw muna ako ng joke. Unang sulyap mo, kahawig niya si Anjo Iliana. Kaya tinanong ko siya, Bossing, minsan ba naging guest kayo sa Palibhasa Lalaki? Lingon agad. Ang galing nun. Hindi ko akalain na ano pala siya. Medyo jolly pala siya. Approachable sa mga tao. Hindi naman sa bina-vouch ko siya bilang isang mayor or next year ay botohan. Base to sa pagkakakilala ko sa kanya. Hindi siya nakasimang gano'n. Happy-go-lucky yung pagkakabasa ko sa kanya. And very entertaining. Especially sa mga public na people. Ano pala doon? Lala. Tinanong ko na nga siya kung meron siyang sirang iPhone. And he said yes. Asara talaga, pati nga. Unfortunately, busy siya. Kaya ang sabi niya sa akin. Kailangan kayo pa din yun, i-apply natin tomorrow. Sa susunod na araw. Sige, okay, nakasya na tayo din sa Bulacan. Sige, reschedule na lang natin, i-message kita kung kailan. Ang unang bayan na aking nilakaran ay tinatawag na bayan ng Atlag, Malolos, Bulacan. Habang naglalakad ako sa makalampas ng tulay, may isang chicks na medyo papalapit, napansin ko na biglang umiiwas. Di una kong tinanong, umiiwas si ate, salbuhin na din. Ate, tanong ko lang kung meron ka sirang iPhone, gumagawa kami libre. Wala po eh, wala po sila. Kasi umiiwas ka sa camera, susundan kita. Sumunod, naglakad ako sa isang eskenita. Makipo talaga siya eh. Kaya medyo nag-alangan ako kung goods ba. Mamaya may asong nagdadakma na gano'n na chihuahua. Gano'n ako sa mukha oh. Tinesting ko. Sige, nilakaran ko siya. Tapos may isang bahay. Nakita ko si tatay. Sabi ko, Tay, meron po kaming libreng iPhone repair. Baka meron kayo sirang iPhone dyan. Wala. Sige. Salamat po. Okay. Okay lang po. Pero bago pa man nakausap si tatay, meron ako nakasalubong na Gen Z na totoy. Ewan ko kung saan pupunta yun. Kung kakagising lang eh. Sabi ko, Toy, ito. Tanong ko lang, baka meron ka dyang sirang iPhone? Wala po. Wala. Okay. Since inolats pa din ako doon, sumubok ngayon ako sa tapat ng Baraswain Church. Tumatakbo nga ako doon, na parang hinahabol ako ng isang Guardia Civil. Ang Guardia Civil! Makatapos nun, may nakita ako sa tapat ng mga estudyante. Nilapitan ko. In English, at ang sabi ko, excuse me sir, I would like to know if you have a broken iPhone. Have you open iPhone? Wala doon silang broken iPhone. Kaso nag-English din siya. Kaya tinagalog ko na lang. Baka wala na akong masabi. Yeah. Thank you. Hindi ako nawawalan ng pag-asa. Kasi alam ko, meron diyang isa na magtitiwala sa akin. Alam kong merong sirang iPhone. Nilakad ko ngayon yung dulo ng Atlag hanggang sa tumawid uli ako sa panibagong tulay malapit sa may palengke. Meron doon isang matipunong katawang lalaki na nakatambay na umiinom yata ng pop cola. At tinanong ko siya. Sabi ko, tanong ko, meron ka diyang sirang iPhone? Wala po. Wala. Salamat po. Kala ko nga sasapakin ako eh. Umatras agad ako. Pero bait din pala, no? Ang ganda ng tanawin, no? Sa gitna ng isang syudad na parang merong isang Malavenis na itsura na kulay green ang tubig. Maganda pa rin yung ambience. Kaya bigla ako napastop sa isang tabi at nakita kong nakarating na tayo sa Venice. Venice El Bulacan. What a wonderful world. I see trees of green, red roses true. Ay, uhaw na ako ng paraw na yon. Kaya ang ginawa ko, kumuha ako ng tricycle. Sabi ko, boss, hatid mo naman ako dun sa sumunod na bayan dito na malapit. Ang tawag sa bayan na yun ay bayan ng... andito na ako sa barangay Mohon. Habang naglalakad ako sa bayan ng Mohon, merong isang estudyante na naglalaro ng Mobile Legend. Nilapitan ko siya. Ang sabi ko, pare ko gumagawa kasi kami ng iPhone libre. Baka may sira kang iPhone dyan. Ay, wala po. Wala, tropa. Puro Android po. Android, sayang naman. Sige po, salamat. Subalit ako'y nabigo dahil siya daw ay naka-Android. Napakasakit sa akin nun. Kasi minsan mahirap mag-approach sa isang tao lalo na alam mong busy siya. Kaya hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Sinubukan ko pa rin lakarin ang kahabaan ng Mohon. Nagbabaka sakali ako na merong isa pa rin doon. Kasi hindi naman lahat isang bayan successful eh. Talagang kailangan mong libutin ang buong bayan. Kasi unang-una, hindi ka nila kilala.
medyo mag-aalinlangan sa'yo, sino ka ba? Anong kailangan mo sa akin? Matatakot sila kasi syempre tayong mga Pilipino, meron tayong culture na kilalakhanan na natin na we don't typically talk to strangers. Siguro lang on my opinion, kasi siguro pinalaki tayo ng magulang natin na, huwag kang kakausap sa mga tao sa labas dudukutin ka nila. Siguro dahil dun sa ganung setup, hanggang sa pagkalaki natin, na-adapt tuloy natin yung tipong we don't usually talk to strangers. I don't know kung tama ako or mali ako. It's just my opinion. Moving forward, tao po. Meron isang tindahan doon. Nakita ko si nanay. Actually, pala siya tindahan. Bahay siya na naka-open. Very positive yung bahay Nilapitan ko at kinatok ko. Ang sabi ko kay nanay, Mami, tanong ko lang, baka meron kayong sirang iPhone. Gumagawa kami, libre lang. Wala rin. Sige po, salamat. So yun na nga, bumalik uli ako sa sa malapit sa Bulacan State University. May isang tropa doon na nagmamadali. Ewan ko kung natatawa siya sa sarili niya o natatawa siya sa akin. Inabala ko siya, tinanong ko, Kuya, tatanong ko lang kung meron ka sirang iPhone. Ay, wala. Wala? Bakit ka naka-uniform? May walang pasok ngayon. May GRD lang. Loko mo ko. Sige. Diba? Kasi alam kong walang pasok nung time na yun. Kasi weekend yun I think Sunday. Bakit kaya siya naka-uniform? Parang gawain ko yun Ito si madam na isang college student. For the, I don't know pang ilang attempt to, still she rejected my heart. Damn! Ate, excuse me, baka meron kayong sirang iPhone. Hindi ba sira yung hawak mo? Sayang, libre, gumagawa kami. Thank you. Olats. Sanay ako sa rejections. Sobra. Ni-reject pa rin ako ni ate. Wala rin siyang iPhone. Even her friends, wala rin. Medyo umay na ako sa mga taong nakakausap ko kasi nga halos lahat nire-reject ako. Pero hindi pa rin ako susuko. Ate, excuse me. Tatanong ko kung meron kayo sirang iPhone. Gumagawa kami libre. Wala rin kayo? Olats daw. Wala. Sa pagkakataong ito, ay nahanap ko din siya. Dito sa Malolos, Bulacan, nakausap ko at nahanap ko ang nag-yes along the road. At ito ang storya. Ano sira niyan? Ayun uulitin ko yung tanong. Kasi harap kayo dito. Si ate pa hindi Ano sira na to? Yung screen. Sige, gawin ko na to. Nung gabi po na yun, pagod ako kasi galing school, muha ng mga thesis, and yun, nakatulog. Tapos, pagising ko ng umaga, basag na siya. Hindi ko na siya naisipan agad na ipaayos kasi medyo mahal. Napayos ko rin po siya dati, pero nabasag po siya ulit. Alam niyo mga kaibigan, yung ginagawa ko na yun sa pag-repair sa kalsada, mixed feelings din yung nararamdaman ko. Unang-una is parang inaaning ako. Kasi syempre, curious sila anong ginagawa ko. Unang-una, akala nila nagmamagic ako. Si Taragis. Yun yung una. Pangalawa, syempre, alam niyo naman tayo mga Pilipino, kalot kanan yung mga marites. Ayun, ang dami na nanonood sa kalsada. Minsan nakawala ng focus. Pero minsan naman, may positive side naman. Nakakatuwa kasi syempre. Rico, langgam. Oy, ang ganda nun. Teka lang, hindi scripted yun. Ano? Pero ang mahalaga kasi doon, meron kang matulungang isa sa bawat bayan na mapupuntahan mo. Lalo na kapag mga student. Okay, good. Thank you po. Kasi orientation lang namin sa work, tapos may libre pa ganito. Ayun. Kasi hindi naman sila afford Hindi sila ganun ka-capable magpa-repair ng mga broken iPhones. Kasi pag speaking of iPhones, mahal po talaga yung mga components niyan. At doon nagtatapos ang aking storya sa bayan ng Bulacan. Isasara ko na ang aking libro. At susunod tayo sa next na bayan.